Magandang gabi, Bombo Marvin, at magandang gabi rin sa tagapakinig. So as of today, ongoing po yung processing for inquest proceeding sa suspect natin na nahuli nung bandang 12, 12:58 noon kanina. So nandyan na po sa police station ng Pinagpok MPS ang suspect at for documentation para sa inquest proceeding po. Sir, sa pag-iimbestiga ng PNP, ano daw yung nangyari dito sa insidente, yung pamamaril na ito, sir? Nakatanggap po yung ating kapulisan ng Pinukpok nung mga bandang 8:50 na may shooting incident nga doon nga sa patrol base ng KAA, doon sa Sitio Alangigan, barangay Tapatan. Apatan Pinukpok dito sa Kalinga. So nag-proceed na po yung kapulisan natin at nadatnan nila itong dalawa na namatay on the spot, at saka yung isa is kasama ang BFP kasi dito, yung isa naman is buhay pa but dead on arrival, at yung dalawang sugatan. So na doon nalaman naman dahil meron pang isa na hindi natamaan na isang witness rin nakafugo doon, at siya ang nagsabi kung ano ang pagkakakilanlan ng ating suspect. So as per sa kanila, as per sa investigation po, is itong suspect natin ay patapos na sana yung duty niya as sentinel guard, at bigla na lang nagsabi na ukin na yo. And after that, pinagbabaril niya yung itong mga kasama niya. Buti at itong isa ay hindi natamaan. So, ilan lahat sila? So, tatlo yung binawian ng buhay, dalawa dito, yung dead on the spot, tapos isa yung dead on arrival sa pagamutan, tapos may dalawa pa na nasugatan, sir? Apo, tama po. Yung dead on the spot is dalawa. Then yung isang tinakbo sa ospital na dead on arrival. And of course, yung dalawang sugatan. Then yung isa nga na itong witness na nagsabi ng pagkakilanlan is buti at hindi rin natamaan. Yes, sir. Ano pong pagkakakilanlan ng mga biktima dito, sir? Lahat po taga Pinukpok. Lahat po sila taga Pinukpok rin. Pero different barangays. Okay. At yung ano daw yung motibo bakit nagawa ng, kasi kapgo din ano sir yung suspect dito, katunayan nga 'di ba patapos yung duty niya, tapos ano daw yung nag-trigger sa kanya bakit nagawa niya yon, yung pamamaril sa kasamahan niya, sir? Yun po yung kasalukuyang tinatanong ng ating investigator, dahil walang motibo eh. At ayon naman sa investigasyon, ayon sa team leader nito, itong suspect na ito is itong suspect ay loner. Loner, laging nag-iisa na lang, at may iniinom daw na gamot. So possible, at siyempre alam mo naman ang tropa, baka nagkakantsawan lang yun, at baka yun ang nag-trigger. So as of now, hindi pa nasabi kung ano ang motibo talaga. So yun po ang tinitignan ng investigator natin, at hindi pa kasi nasabi pa yung third progress report kung ano talaga ang motibo. Pero ilang taon ito sir, yung suspect? Mga 50 plus dahil walang nakalagay na taon nito, mga 50 plus itong suspect natin. At saan din huli ito sir, yung suspect? Doon rin doon sa malapit lang din doon sa kwan nila, doon nagtago rin sa Sitio Alangigan pa rin. So na corner ng mga tropa natin, both the PNP, AFP, and of course sa tulong din ng mga
barangay official. So na-corner ito at buti nga at hindi lumaban sa mga tropa natin. Okay. So yung ginamit niya na baril, ano to, yung in-issue ba sa kanila ito, sir? Or anong klaseng baril yung ginamit niya dito? Ito po ay issue sa kanila na yung M16A1 rifle. Pag sinabi natin M16A1 rifle, ito yung dating M16 na during the Vietnam War pa rin yun. Mm-mm. So, na-recover din sa kanya yun, sir? Or iniwan niya dun, nung pagkatapos yung pangumaril, iniwan niya dun sa area? Hindi po, dala-dala niya. So na-recover po sa kanya, nakuha po sa kanya. So kung makikita natin, meron na video na nagba-viral kung paano nahuli ng kapulisan natin at doon na-recover din yung itong ginamit niyang baril na issue niya at yung bandoler niya. So, pero first time daw na ginawa niya ito, na nagwala, ganyan, sir? Or may mga previous na record na ginawa niya yung pagwawala, sir? First time niya po daw na ginawa ito as per sa kanyang team leader. First time niya ginawa ito dahil nga lunar nga ito eh. Hindi lagi lang nag-iisa. So first time niya ginawa yun. Mm-mm. Yan, sir. So, pero itong ano po no, sir, yung itong kasi may isa na hindi natamaan, anong ginawa niya daw that time? Buti hindi siya nakasama doon sa mga binaril ng suspect, sir. Tumakbo rin ito, tumakbo rin para ikuha niya yung kuha niya dahil hindi rin nakabaril ito nung during the time na dahil nag-prepare sila ng dinner nila, kakain sana sila. So, syempre, kuha naman, hindi nakabaril kaya tumakbo na lang. Kaya nagsig assistance sa mga tao. Hanggang dumating yung mga kapulisan natin na nag-responde, doon lang siya lumabas. So, pakiulit, sir, kagabi ito nangyari, sir? Yes po, kagabi po, mga bandang 7:40 or 7:15 na nangyari po at na-report po sa kapulisan natin mga 8:50. Okay. Anyway, sige sir, no? So, yung mga ano ho, yung mga biktima dito na naiuwi na sila, sir, sa kanilang bahay or pamilya. As of yung reporting na uwi na po, ito lang din, ito lang hapon din po. Okay. Anyway, sige sir, thank you so much sa mga information na yan at ano pong nais natin na ipabatid sa mga kababayan natin, sa mga nakikinig sa sandaling ito. Go ahead, sir. Sa mga kababayan natin dyan sa Pinagpok, especially yung mga kamag-anak o kung na itong mga biktima, sana huminahin tayo muna at least nagawa ng kapulisan ng kanilang trabaho at nahuli din itong suspect. So let the law give justice sa mga biktima at nakikiramay din ang buong kapulisan ng Kalinga sa mga tatlong namatay, and of course our prayers din sa mga nasugatan na yan din ang sabi ng aming butihing Provincial Director na si Police Colonel Gilbert Apapatig. So nakikiramay po at nakikidalamhati ang buong kapulisan. So wag po nating i-escalate muna ito. Hayaan muna natin ang batas ang umiral at least nagawa naman ng kapulisan ang trabaho nila at rest assured na justice will prevail. Sir, may singit ko pala, no? So yung dalawang biktima, kumusta na yung kalagayan nila, sir? Okay naman po, stable naman po as of reporting, stable naman po sila sa hospital. Sige, sir. Thank you so much at magandang gabi, sir. Magandang gabi rin at God bless po.